Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, nakatayo na naman po ako sa harap nyo. Ting Pastor Sabbatical man. So, mabilis lang po tayo kasi may curfew. Ayan, baka mahuli kayo. Ayan. Magtatanggal muna po akong kabako. So, magpapasalamat po ako sa pastor natin na sa walang humpay, tsaka walang sawa, walang tigil na pagmamahal sa ating mga membro niya at sa ating mga tao sa simbahan na ito. Start na tayo. Please open your Bible. Open your Bible on Psalms chapter 23. Psalms chapter 23. Ayan. Medyo bibigyan po natin ng twist. Psalms chapter 23, 6 verses lang po yan. Ako na lang po magbabasa, sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Let's pray. Lord, maraming po salamat sa araw to na binigay niyo po sa amin. Maraming po salamat sa inyong pag-iingat kahit na merong COVID sa aming paligid, is iniingatan nyo pa rin po kami, kinikip safe nyo pa rin po kami, at kami po nandito sa inyong bahay-sambahan upang mapuri po inyong pangalan, makapag-aral po ng salita. Lord, niling ko, Lord, na itago niyo po ako sa likod ng inyong cross ng Kalbaryo upang kayo pa rin po siya napupuri, na dadakila, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako bilang isang instrumento upang ma-share po ang inyong salita, Panginoon. Lord, wala po akong magagawa kung wala po kayo. Nawa ang inyong katalinuhan, ang inyong lakas, ang siyang nakikita po ng mga tao sa oras na to, hindi po ako, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa opportunity na to. Nawa, Panginoon, marami po kami matutunan sa oras to, Panginoon po kami nila. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Nakakapagtaka po na ang ating verse is, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Parang malayo siya sa pastor. Pero, ito pong chapter na to is parang kakaiba siya sa mga tao. Kasi tinutukoy nito is yung pagiging shepherd ng Diyos at tayo yung tupa. Pero in this chapter, we can see a model of what the relationship between a pastor and his member should be. Kasi po, ang pastor po is shepherd. Ang mga member is yung sheep. Hindi naman po literal na pag-uusapan is hindi naman po natin nakikita si Jesus Christ dito para ilid tayo, di ba po ba? So meron siyang isang taga-represent. Di ba? Kaya nga sabi sa Ephesians, and I give you some pastor according to my heart. Now, let us look some form of our roles and responsibility of each of the parties. So meron po tayong dalawang character dito. Yung shepherd tsaka yung sheep. Siyempre, yung shepherd is yung ating pastor at yung sheep, tayo yung mga member. Ayan. First point. Una, the guide. Sabi niya sa verse 2, tignan niyo po sa verse 2. "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Yung mga shepherd po, dinadala nila yung mga tupa, saan? Sa lugar kung saan makakakain sila ng madami. Kung saan tataba sila, kung saan magiging healthy sila. The pastor provide pasture and leads to quiet waters. Or he provide pasture and leads to quiet waters. So yung isang shepherd is dinadala niya yung tupa niya, yung mga tupa, saan? Sa isang safe na lugar. Sa lugar na marami kang makakain. Tsaka, sabi niya dito, sa quiet water. Sabi niya dito, beside the still water. Ibig sabihin, still water, yung tahimik yung tubig. Tapos, The shepherd provide the food and water of the word.
So, ang pastor or yung shepherd, siya po yung nagpo-provide ng salita ng Diyos para sa atin. Pinapakain niya tayo spiritually. He preaches and teaches, ayan, salvation, deliverance, assurance, especially comfort and hope. The pastor leads. His leadership is his work, just like the following is the member's duty. He doesn't lead from behind. So, yung pastor po natin, nakakita na po ba kayo ng yung mga tupa? Tapos yung nagli-lead is nasa likod. Hindi, di ba? Yung leader, saan po laging leader? Sa harapan. So yung pastor po natin, spiritually speaking, siya po yung ating frontliner. Siya po yung nangunguna. Sumusunod po tayo bilang mga member. He doesn't lead from behind. He directs his sheep to where exactly they should go. Ngayon, ang ginagawa ng isang pastor or ginagawa ng isang shepherd, nililid niya yung mga tupa kung saan sila dapat mapunta. Nililid niya tayo kung saan tayo dapat mapunta. Ikaw, nililid ka, ako nililid ako ng ating pastor sa pamamagitan ng alin? Sa pagtuturo niya ng salita ng Diyos. Nililid niya yung buhay natin sa tamang direction, sa tamang path. That place is a place of quiet waters. Tanong ko po sa inyo, kapag ba yung tubig, naranasan nyo na po bang makakita ng ilog na yung tubig is yung maagos, mabilis yung agos? Nakikita niyo po ba yung mga bato sa baba? Magulo, di ba? Parang sa swimming pool. Sa swimming pool, kapag magulo yung tubig, maraming nagdadive, maraming tumatalon. Makikita mo ba yung tile sa baba? Hindi. Kasi, yung tubig, magulo. Pero, sabi niya dito, dinadala tayo ng pastor sa isang quiet water. Bakit? Para mas ma-feel natin yung presence ng Diyos. Para mas makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Para mas makita natin yung work na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And then, a place of rest and refreshment. Ayan. Dinadala tayo ng ating pastor saan? Sa lugar kung saan tayo makakapagpahinga. Kung saan marerefresh mo yung isip mo. Kung saan marerefresh mo yung buhay mo. Di ba po, pag meron kang problema, halimbawa may pinagdadaanan ka ngayon, pupunta ka kay pastor. Anong sasabihin niya sa'yo? Magigipaghawi ba siya sa'yo? Sisigawan ka ba niya? Aawain ka ba niya? Hindi. Anong gagawin niya? Iiyakan ka niya. Pagpipray ka niya. Hanggang sa ma-realize mo o hanggang sa ma-feel mo yung comfort tsaka yung pag-asa. Now, sabi niya pa dito, a pastor must have the dream to take his member to the place where they will have rest and comfort. Alam niyo po, naniniwala po ako na yung pinaka-best na lugar kung saan ka pwedeng makapagpahinga na maayos, yung pinaka-best na place kung saan ka pwedeng makomfort na maayos, is yung lugar kung saan nandun yung presensya ng Diyos. At doon ka dadalhin ng pastor mo. Doon tayo dinadala ng ating pastor. Number 2, hindi po point number 2, sub-point pa lang po tayo. Sub-point number 2, He guides in the path of righteousness. Verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. He gives instruction, counsel, suggestion that could guide the sheep in the path of righteousness. Ang isang shepherd, hindi niya po ililid yung mga sheep or yung mga tupa sa kapahamakan. Di ba po? Kapag nasa daan po kayo, kung nakakita na po kayo ng yung isang shepherd, nililid niya yung mga tupa, or bibe, o kalabaw, kahit anumang pong hayop. Kapag yung isa lang sa hayop na yon is pumupunta sa gitna ng daan, pupuntahan niya yon. Tapos ipapatabi niya. Okay? Ganon din po ang ating pastor. Kapag nakikita niya yung buhay natin is napupunta tayo sa wrong direction. Napupunta tayo sa maling daan. Napupunta tayo sa lugar na hindi maganda para sa buhay natin. Wait, hihilain niya tayo. Or tutulak niya tayo pabalik po sa path of righteousness. Ano pa? Where a pastor is leading and guiding in righteousness, we should have a church where righteousness thrives. Kailangan, kung yung pastor natin, nililid niya tayo
sa righteousness or sa path of righteousness, bilang isang member, kailangan doon ka naglalakad sa path of righteousness. Bakit po? Kahit na anong pilit-ilid ng ating pastor, tayo mapunta sa path of righteousness, kung ayaw po natin, walang mangyayari. Kung hindi po tayo susunod, kung hindi po tayo doon pupunta. And number 3, sa ating subpoint sa first point, using his rod and staff, verse 4. Verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. The rod is an instrument of the pastor's authority. He used the rod for counting, guiding, rescuing, and protecting the sheep. The shepherd's ministry, the shepherd's ministry, the shepherd's way of how he discipline us, how he guide us, and how he defends us is a very vital. Ibig sabihin, alam niyo po, ang isang shepherd, bakit may rod? Bakit may staff? Bakit po may hawak na stick yung isang shepherd? Hindi lang po para pang-guide sa mga tupa or sa anumang hayop na ginaguide niya. Ang purpose po nun is para ma-protectionan ka rin. And isipin niyo po, kapag merong wolves na paparating para kainin yung sheep, sino makikipag-away? Yung sheep ba? Hindi. Mag-i-release ng shepherd yung kanyang buhay para maprotektahan ka. And ganyan din po sa atin. Na nire-release ng pastor ang kanyang buhay para ingatan ka. Hindi ka makuha ng demonyo. Akala niyo po ba yung buhay natin is napakalapit na ng temptation sa atin? No. Mas malapit ang temptation sa pastor. Mas malapit yung tukso ng demonyo. Kaya, sabi niya dito, bakit ba ini-illustrate tong verse 4? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. If you are listening to your pastor, if you do what your pastor says, yun po yung magiging rod and staff mo. Na kapag naglakad ka sa valley of the shadow of death, hindi ka matatakot. Bakit? Alam mo, nakasama mo ang dalangin ng pastor mo. Nakasama mo ang turo ng pastor mo. Nakasama mo lahat ng sinabi sa iyo ng pastor mo. Kaya ba't ka matatakot? Di ba po? Yung isang shepherd, kapag kasama niya yung amo niya, hindi siya natatakot. Kapag alam niya nandyan yung amo niya, hindi siya natatakot. How about us, na alam mo, nandyan ang pastor mo para sa'yo, ba't ka matatakot? Amen? At, sabi niya dito, now, punta na po tayo sa point number 2. Ayan. Kung kanina, merong guide, the guide of the shepherd. Now, the response of the member. Verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Acknowledgement of his shepherd. The Lord is my shepherd, not just our shepherd. Tandaan niyo po tignan po natin maigi. The Lord is my shepherd, yung pong term na yan, hindi lang po yan just our shepherd. He is my inaangkin. He is mine. He is my shepherd. Sana po kung gaano natin inaangkin yung ating cellphone, kung gaano natin inaangkin yung bahay natin, kung gaano natin inaangkin yung lupa natin or yung ka-relationship natin, is ganun din natin angkinin yung Panginoon. Ano pa? So the sheep, pakinggan niyo po ito So the sheep should develop such a close personal confidence, trust, and support for their pastor that they could call him my pastor. The pastor is mine. Sa akin yung pastor na to. Di ba po? Meron ka dapat confidence. At meron ka suporta, nagtitiwala ka sa pastor mo. Ano pa?
Own him as your own brother. Own him as your own father. Own him as your own friend. At tandaan niyo po, meron pang sinabi dyan, I shall not want. Hindi porke makarinig ka ng ibang pastor na marunong wow, ang galing naman magsalita ng pastor na to. Wow, ang yaman naman ng pastor na to. Wow, mag-aara yung buhay ng pastor na to. Siya na lang yung pastor ko. No. Kung sino pong binigay sa iyo ng Panginoon, dapat tandaan, lagi mo sinasabi na, I shall not want. Na? Wala ka ng ibang gusto, siya lang. Ayan. Number 2, confidence in the ministry of the shepherd. Verse 4, the confession of a sheep that has been immersed in the ministry of a shepherd, he acknowledged the presence of his pastor. Ito po yung kagaya na sinabi ko kanina. Always remember po, tandaan po natin, na sa pag-abot mo ng pangarap mo, kung may gusto kang ipatayong business, kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, lagi po nating tandaan na kasama natin ang ating pastor. I am not afraid because I know that my pastor is praying for me. I believe in his authority, I believe in his discipline, and I believe in his guidance. Kung ano man po ang kasi hindi naman po tayo pare-pares ng tinatahak sa buhay eh. Kung ano man po ang tinatahak mong daan sa buhay mo, tandaan po natin lagi na why should I be afraid? Bakit ako matatakot? Bakit ako matatakot lumakad sa lugar na nandyan yung shadow of valley, yung valley of shadow of death? Kung alam ko, nakasama ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kung alam ko na ang binigay ng Diyos sa akin is pinapanalangin ako. Ano pa? The assurance of goodness and mercy. Tandaan po natin, a pastorless church is like a house without a roof. Kapag yung isang church walang pastor, para po yung bahay na walang bubong. Safe ka? Makakatulog ka ng maayos? Magiging komportable ka ba sa bahay nyo? Hindi. Try nyo po kayang tumira sa bahay ng walang bubong. Pag sobrang init, kawawa ka. Kapag sobrang ulan, kawawa ka. And same lang po sa ministry. Same lang po sa Christian life natin. Na kapag wala tayong pastor, kapag dumating yung peligro, kapag dumating yung pagsubok, wala na. Bagsak ka na. No. Tandaan po natin, meron tayong kasamang pastor. He do such a role of downing the grace, love, and mercy of God upon each and individual. Isa po sa mga role ng ating pastor is para iparamdam sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Para iparamdam sa iyo yung grace ng Diyos. Para ipakita sa iyo kung gaano ba ka-merciful ang ating Panginoon. And then, ayan, di ko maintindihan yung sulat ko. Ayan, tandaan niyo po, sheep without a shepherd is an unfortunate one. Malas ka kapag isa kang tupa na wala kang pastol. Malas ka pag isa kang mananampalataya na wala kang pastor. Swerte po tayo. Although hindi tayo naniniwala sa swerte at saka sa malas, palitan natin yung term, napakalaking blessing sa'yo pag may pastor ka. Okay? Now, una, the guide. Pangalawa, ano po yung pangalawa? The response. And next is the result. Verse 6, or verse 5. Thou preparest before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Tandaan niyo po, ang goal po ng ating pastor is yung buhay natin maging prosperous. Ang dream po ng ating pastor is yung buhay natin maging kagamit-gamit sa ministry ng Diyos. Ang pangarap po ng ating pastor or ang goal ng ating pastor is yung blessing ay hindi nahihinto sa buhay mo. At
Sabi niya dito sa verse 6, ito po yung maganda. Alam niyo po, kapag nag-response ka sa guide ng pastor mo, kapag sumunod ka sa pag sumunod tayo sa guide ng ating pastor, ito po yung susunod sa atin. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Gusto niyo po ba ng blessing na walang hinto? Gusto niyo po ba yung cup nyo hindi na uubusan? Gusto niyo po ba na yung buhay nyo is maganda? Follow the guidance of our pastor. Now, as I conclude, the pastor do all what he can to create an atmosphere that feels and make impact upon each and everyone's life. So ginagawa po ng pastor ang lahat ng kanyang makakaya para ma-feel yung buhay mo na salita ng Diyos. Ma-feel ka ng pag-asa. Ma-feel ka ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Especially ma-feel ka ng blessing. Ano pa? There is nothing that gladdens the heart of a pastor or gives him a sense of fulfillment than to see his sheep fully gathered in the house of the Lord. Wala nang masasaya sa puso ng pastor kapag nakita ka niya na nakaupo dyan at naglilingkod sa Panginoon. Ano pa? His ultimate joy will be to see all of them that dwelling in God's presence forever and ever. Yung ultimate joy po ng ating pastor is to see you na nagdedwell sa house ng Panginoon magpakailanman. Tandaan niyo po, once na you backslide, umalis ka sa church mo, nasisira yung puso ng pastor. Kabaliktaran lang po yan eh. And last, pastor, be a good shepherd like the Lord. Member, be a good sheep like David. The fall of the church is not when the source are gone or yung resources po natin is nawala. The fall of the church is not when the building collapse. The fall of the church is when you start making or putting a barrier between you and your pastor. Tandaan niyo po yan. Once na yung tupa is tumakas, doon na po mag-start masira yung buhay niyo. At once nasira ang buhay natin, start na rin po yun na masisira ang ating simbahan. Amen? I hope po, meron po kayo natutunan sa gabi na to. Yuko po natin ating ulo at kitang mata. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa gabi na to na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming po salamat sa mensahe na inyo binigay. Maraming pong salamat sa guidance, sa pagmamahal, sa pag-aaruga ng aming pastor sa buhay po namin. Nawa, Panginoon, marami pong salamat sa mga response ng bawat isa, Panginoon, na patuloy pa rin po kami na naglilingkod sa inyong harapan, Panginoon. Marami pong salamat sa blessing. Marami pong salamat sa mga binibigay niyong biyaya sa bawat isa, Panginoon. Especially, Lord, marami pong salamat na binigyan niyo po kami ng pastor, Panginoon. Niya pong amdila, in Jesus' name. Amen and amen. Simple but clear. Napakaganda. Narinig niyo ang mensahe, I will not add. Gusto ko lang inyong i-evaluate ang realidad ng inyong narinig. How do you respond? Igagad ka ng pastor sa path of righteousness. That is the right path. Sabi ni Apostle Paul, as I follow Christ as the chief shepherd, follow me as the under shepherd. The right path should be where the sheep should walk in. At nandyan po
nangunguna yung pastor. And we need to be very grateful. Ako, I'm praising the Lord for the life He has given me. I'm so confident sa buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. I have the authority to lead you in the path of righteousness because I know my life. There are pastors who mess up their life. I'm proud to say, now of course, ang ownership talaga nanggagaling sa Panginoon. Siya naman talaga ang may-ari sa mga tupa. But in a practical sense, we always call members our members. In a real sense, it is the Lord who owns. At napaganda ng kanyang in-emphasize ngayon. While the pastors are very proud, proud talaga ako sa inyo bilang mga member sa simbahang ito. Although we are just a small church, that I am very proud of sa lahat ng mga members na inilagay ng Diyos sa simbahang ito. I can claim, I can share that this is my people. Can you, by the grace of God, say, that is my pastor. That is my pastor. I'm proud to claim him as my pastor because he did prove to me in my life, in my family life, that my pastor has a life that is worthy to be emulated, a life that is an example. Wala nang ibang desire kami na mga lingkod, lalong-lalo na ang butihing lingkod ng Diyos, na ang buhay ng mga membro ay sumagana. Ang buhay ng mga membro ay maging payapa. Kung magulo man nung sila'y hindi pa mananampalataya, hangad talaga namin na pag naligtas, ang buhay ng mga membro ay makaalpas sa magulo. Pagkatapos maging payapa. A life that is not only prosperous, a life that is not only peaceful, but a life that is enjoyable. Opo. Sana, you can say without a shadow of doubt, and you can be proud of, na masasabi nyo, yung taong yan, ang pastor ko. At hindi ko pwedeng ipagpalit sa iba yan. He is my pastor. I'm proud to be one of his flock. I know his life. I know his family life. Mayroong mang mas magagaling at marurunong sa kanya. Pero kailanman, hindi ko pwedeng ipagpalit yan. Dahil yan ang pastor ko. Can you claim that? Ngayong time na ito. You come. Ang ganda ng mensahe. The altar is open. You claim it. You claim it. Hindi lang ang pastor magkiklaim na kayo, siya ay very proud sa inyo. Kayo din, you can claim. Pasalamat kayo, you have a pastor. Sabi nga kanina,
Ang simbahan na walang pastor ay parang bahay na walang bubong. Tandaan nyo, ang buhay ninyo pag walang pastor, parang kanya. Hindi komportable, walang mag-guide, wala kang masilungan. Pag may problema ka, wala kang mapuntahan. Pag may sitwasyon ka, ang hirap. Kaya kung minsan ang pastor masyadong stricto pagdating sa buhay, lalong na sa inyong mga kabataan, because alam nyo, my desire really is to have para sa inyong mga pamilya, pagdating na ng araw, hindi ang trouble, hindi magulong pamilya. Ang hangad ko talaga, enjoyable ang mga tahanan ninyo. Mapayapa. Mayroon kang prosperity materially. Prosperous ka rin emotionally kasi panatag ang inyong pamilya, maayos. At mai-enjoy mo ito. Yan po ang pinaka-desire ng pastor. Wala nang iba. Pag ang mga buhay ninyo at pamilya ninyo ay nagiging magulo at malungkot, failure, yan din ang pakiramdam ng pastor. Kaya lahat ng mga pasabi, lahat ng mga precautionary measures sinasabi po sa inyo dahil nais ng pastor ng kanyang mga tupa makapamuhay ng mapanatag, mapayapa at nag-i-enjoy. Doon kami fulfilled. Ako po, hindi ako fulfilled ng isang membro naging mayaman, pero ang gulo ng buhay. Hindi, I feel that I'm a failure on that eh. Pag nakita ko, failure kayo. Failure din ako. Pero pag kayo nagkaroon ng enjoyable na buhay, mapayapang buhay, masaganang buhay, parang buhay ko na rin yun. Buhay na kung saan simple lang pero naglilingkod sa Diyos. Yun po ang pinaka-desired ko at wala nang iba. I hope and I pray na that peaceful life, yung personal na buhay nyo, yung private life nyo, ay talagang had the peace of God. That you can rest in comfort. Hindi kayo miserable ang buhay. Yun po ang aking pinakahangad sa lahat. Amang banal, dakilang Diyos, nawa ang mensahe ngayong gabi really touches our heart and make us recognize na wala kang ibang hangad sa amin. Kaya ang mga buhay namin bilang aming great shepherd ay magiging talagang enjoyable, full of contentment, full of satisfaction, filled with your peace, filled your prosperity, Panginoon. At yan din ang aming hangad bilang mga pastor, bilang isang pastor, ng aming mga members na kung saan sinasakupan namin, Panginoon, pinagkatiwala niyo sa amin, mag-alagaan namin ng mabuti. Ng kanilang mga buhay ay patuloy na sumagana sa inyong kapayapaan. Ang kanilang buhay patuloy na sumasagana ng inyong pagpapala, materially speaking, emotionally speaking, Panginoon. Tulungan niyo ho na ito ay laging mai-guide namin sa kanila
At patuloy, Panginoon, na sila ay lalakad sa daan na ito na kung saan daan ng pagpapala, daan ng kapayapaan, daan ng pagtatagumpay. Because pag yan po ay kanilang naabot, ay para na rin namin naabot ng fulfillment ng buhay. Patnubayan niyo kaming lahat. I-bless ninyo ang aming simbahan. At patuloy, Panginoon, kiniklaim namin na sa inyo ang lahat ng aming hangarin. Sa inyong kamay, nandyan lahat ang patnubay. Sa inyong mga kamay, nandyan lahat ang aming mga pangangailangan. Ang aming kaligtasan, nandyan sa inyo. At Panginoon, patuloy na kami ay inyong gagabayin. At patuloy na kami ay susunod sa inyong kalooban. Panginoong Diyos, patnubayan niyo ang lahat. Salamat sa mga nanonood. Nawa ang mensahe ngayong gabi ay talagang nakuha nila na may isang pastor ng hangad. Ang kanilang pastor ang hangad. Ang kanilang buhay ay laging maayos. Laging panatag, laging payapa. Na ang bawat tahanan will just enjoy the simplicity of life and enjoy na kung saan naglilingkod kami sa inyo and fulfilled kami sa buhay na to. Pagpalain nyo ang bawat isang nandito, ang mga nasa bahay, ang mga nanonood, at kiniklaim namin ng lahat, Panginoon, ay basbasan po ninyo. Kiniklaim namin that your name was magnified and glorified and honored sa mensaheng ito. At ang lahat ay na-bless. For so I pray in Jesus' name, Amen.